magkaroon ng banggaan. At inaakala namin, hanggang hindi tumanggi si Justice Sereno, ang aming iniisip, ang aming pag-asa, na dumating siya rito at magsalaysay. Kaya kung hindi pa nagpapahiwatig na hindi siya pumunta rito, sabi ko nga kanina, ang aming nasa kalooban, nag-aantay lamang siya ng subpoena o invitation letter. Pero hindi po ba, Congressman Dasa, napunta na yun sa punto na may collision course na between the Supreme Court and the Senate Impeachment Court at the fact na humindi si Justice Sereno? Hindi pa naman humindi. Kung humindi nga po siya? Hindi, kung humindi si Justice Sereno, di pag-usapan dito sa impeachment court kung anong dapat gawin ng impeachment court, kung anong mungkahi meron kami. Sa madaling salita, yung sinasabi sa English na let's cross the bridge when we get to it, antayin po natin yung pagkakataong yun. So, how about po on the matter of the written interrogatory? In case po na talagang hindi kayo payagan na isubpina itong Winithrow po ni Senator Trillanes yung kanyang mungkahi na magkaroon ng interrogatory. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng isang kasulatan, ipadala ang mga tanong kay Justice Sereno at pagkatapos sagutin ni Justice Sereno. Wala tayong mapapag-usapan tungkol dyan kasi binito naman yan ni Senator Trillanes. Hindi po ba pwedeng prosekusyon ang mag-pursue nitong anggulong ito? Hindi. Pag interrogatories, kailangan may kaalaman o may pahintulot ang impeachment court. Baka mamaya pag ginawa namin yun, sumulat kami kay Justice Sereno, sumagot si Justice Sereno, pagpresenta naman namin ng sagot sa mga interrogatories, baka naman tutulan ng depensa. Pero kung manggagaling sa husgado, hindi pwedeng tumuto ng depensa. Congressman Daza, puntahan naman natin yung isa sa mga pinresenta po ninyo na witnesses today, si Ms. Emma Abanador of the Office of the Vice President for Admin. At nagpresenta nga po kayo, nagpa-validate po kayo ng Certificates of Service ni Chief Justice Renato Corona. Is this enough, sir, to prove na yung closeness between the President, former President GMA, and the Chief Justice? Ang galing nyo manghula. Kasi yun po yung nasabi nyo kanina, nung in-offer nyo po yung witness Pero sapat na po ba ito? Hindi, bahagi lamang yan ng aming ebidensya. Tungkol dun sa closeness. Opo. Dati, nung siya ay nasa opisina ng Vice President at pagkatapos, nung siya naman nasa opisina ng President, yung ganitong paglilitis sa impeachment court, hindi mo mabubuong ebidensya sa pamamagitan ng isang papel, sa pamamagitan ng isang testigo. Okay? Kailangan yan yung bits and pieces kukunin mo sa mga iba-ibang testigo. Bubuuin mo yan at gagawin mo isang larawan. Pag nabuo mo na yung larawan, yan, ito, ang larawang ito na nagpapakita ng ganitong bagay. Sabi nga ni Michelangelo, yung the great sculptor and painter, okay? Sabi nga noon, trifles make perfection and perfection is no trifle. And sabi nyo nga po, you're trying to establish the close relationship between the Chief Justice and the former President. Pero ang isa pa pong kailangan na i-prove ng prosekusyon ay yung bias o yung pagkiling ng punong mahistrado. Ipuprove namin yun. Huwag kayong mainip. Dito sa Article 7, na ipakita na namin palagay ko yun doon sa dissenting opinion. No? Now, pagkatapos doon, may pakita namin yung kanyang partiality, kailangan magpresenta naman kami ng katibayan para sagutin yung tanong, bakit naging partial? Yun. Bahagi na yun, yung kaninang mga ebidensya yun. Bahagi na yun ang aming ebidensya para dun sa bakit naging partial.
So, sir, is it safe to assume na magpipresenta pa kayo ng iba pang witnesses para patunayan po ito? Kasi sa huling press briefing po ng prosecution kanina, sabi nila 3 to 4 na lang po, including pa Justice Sereno. So, marami pa po kayong ipipresenta? Hindi naman marami. Opo. Pero, bukas pa rin kami yan. Hindi kami basta't magdidesisyon na ito lamang ebidensya natin, hinto na tayo. Alam mo yung mga ganyan, yung sinasabi ng mga kasama namin spokesperson, sabihin natin, it's possible, even probable. But it's not yet for sure. Congressman Dasa, kanina po ay may ipinakita ang prosekusyon na 3 mga video. Although hindi pa po na nag-undergo ng direct examination, ito pong witness na cameraman ng ABS-CBN, pwede pong pakipaliwanag lang sa taong bayan kung ano po yung significance nitong mga video na ipinresenta ng prosekusyon dito po sa Article 7. Excuse me. Ano yun video na ABS-CBN, hindi naman Channel 4 yun, kanya hindi ko na muna sagutin yun. Okay. Nung isang linggo po ay natapos itong testimonya ni Justice Secretary Laila De Lima at naging malaking usapin po itong pagharang ng depensa doon sa testimonya ng secretary na nagsasabing ito daw po ay hearsay, ngunit pinayagan pa rin ng Senate Impeachment Court ang bahagi na ma-remain sa records, itong bahagi ng testimonya ng Justice Secretary. Bakit po sa palagay nyo pinayagan pa rin ito ng presiding officer? Baliktad. Pinayagan ng Impeachment Court na yung testimony ni Secretary De Lima, huwag mabura, huwag alisin. Okay. Bagamat, ang sabi ng Impeachment Court, yung bahagi ng kanyang testimony na kung saan kinukot lamang niya o inuulit lamang niya yung mga parte ng dissenting opinion ni Justice Sereno, hearsay yun. Yun ang sabi ng court. So, yung buo, pinayagan. Meron lang bahagi na hindi pinayagan. Hindi yung ang buo, hindi pinayagan, may bahagi lamang na pinayagan. Baliktad. Let's sabi nga ni Senate President, let the testimony of the witness stay on the record. Sir, in that respect, sir, napunta naman tayo doon sa kaninang umaga na tinanong or naging manifestation ni Representative Neri. Kaninang hapon na yun. Kaninang hapon po, sorry. Ni Representative Colmenares. It's been a long day. Sorry to correct you guys, pero kailangan tama tayo dito. Channel 4 yata. Ito, daming nanonood dito. Naging manifestasyon ni Representative Colmenares kaninang umaga na nagpa-Xerox. Kaya hapon po na may tumawag po doon sa driver at sa security guard na dapat titistigo. At sinabi po nung driver security guard na magpapa-Xerox lamang daw po sila. Tapos nawala po sila doon sa holding room ng witnesses. Ano pong nangyari dito? Can you clarify on this matter? Hindi ko po alam. Basta alam namin na nandoon. Pagkatapos nawala na ron. So hindi namin alam kung bakit nawala. Pagkatapos, dumating yung sulat na sinasabi na kung pwede, na sinasabi na hindi na magtitistigo. So kayo nang bahalang kayo nang bahalang pagsamahin yun. Dumating, naalaw, nawala. Pagkatapos, may sumulat na ngayon doon sa kalang pisina na huwag magtistigo. O kayo nang bahala, hindi naman kailangan ng abogado pang sagutin yun Pagkabit-kabitin na natin yun, alam na natin kung ano nangyari siguro. Alright, Congressman Raul Dasa, maraming salamat po. Wala pong naman. Salamat po. Balikan natin ang press briefing po ng prosecution. Destroyed by any claim to confidentiality. Otherwise, all the next impeachments will be nothing. The executive will claim confidentiality, the judiciary will claim confidentiality, wala lang itatry ang impeachment court. Buenas na tao si Chief Justice Corona. Tayo pwedeng kasuhan araw-araw, siya hindi, immune siya. Only way to make him accountable is impeachment. If the moment that impeachment cannot make him accountable just because he said that confidential lahat ng dokumento natin, I don't think we should allow that. As a matter of principle, we should assert that.
Can't we just Liwanagin lang natin yung doctrines of privilege, ano, yung judicial privilege. Kasi hindi pa napag-uusapan masyado yan sa Korte Suprema ng Pilipinas. I think the first case for executive privilege, yung case of Neri, Secretary Neri, yung ZTE case. Tapos itong Valentine Resolution na binanggit ho ni Rep. Kimbo, that's the first time na banggit po yung judicial privilege. Pero nanggaling po yan sa Estados Unidos. At kinikilala po doon na hindi po absolute o hindi total yung pribilehiyong yon. Kasi dito parang pinapalabas po ng Korte Suprema na merong trapal dyan Parang there's a firewall, there's a dragnet na talagang hindi ka pwedeng lumabas dyan. Hindi ka pwedeng magsalita. But that's not the case po. Yung pinanggalingan po ng doktrinang yan sa US, ay sa Estados Unidos, ay sinasabi qualified privilege po yan. Meron pong mga okasyon na hindi dapat gamitin po yan. Ano po yung okasyon na yon? One occasion is when there are allegations of official wrongdoing po, which is swak na swak dito sa kaso natin We are alleging that the Chief Justice misused his authority po dito sa kaso ng pag-issue ng TRO kay Ginang Arroyo. Nakikita na po natin, hindi pa na-fulfill yung kondisyones, and yet, pinayagan na pong umalis. So yun po, an exception po. Those records, dapat makita po natin yan kasi these are allegations of official wrongdoing. Ang sinasabi po natin, hindi po sinunod yung patakaran at binigyan po ng espesyal na pagtrato o special treatment ang isang litigant. Dagdagan ko lang as we speak, in fact, we will invite Justice Sereno. We will do that. Pero ang sinasabi po natin, na madalas po nating sinasabi ay, meron na pong February 14 resolution ng Supreme Court na hindi practically, binabawalan expressly ang kanilang mga miyembro hanggat walang permiso galing sa NBank. So, ibig sabihin ho natin, sa harap po ng ganyan, minarapat po natin na idaan po natin sa proseso that the only way for any member of the judiciary or the Supreme Court for that matter to actually come over dito sa atin, the only way is for the Senate to issue the subpoena because that will cover that individual from any repercussions emanating from that February 14 resolution of the Supreme Court. So, minarapat namin, kung kami lang willing naman kaming imbitahin yon. Pero in the face of that February 14 resolution, alam na namin na it was going to be a useless exercise because there was no compelling reason anymore for any of the justices to actually go against, in our minds, an arbitrary and illegal resolution of the Supreme Court. Pag-uusapan namin as to kung papaano, pero obviously, at this point in time, talagang pakiusap na lang ang maaari. Wala naman kaming compulsion, hindi naman namin sila pwedeng pilitin. Tulad ng ibang mga testigo, hanggat walang subpoena, it will be voluntary on their part. So, personal nyo kakausapin si Justice na mag-testify? We will invite her as an impeachment panel of prosecutors. Hindi personal, pero pag-uusapan namin bilang grupo ano yung pinakamagandang pamamaraan para makumbinsi po natin yung testigong yon, magpakita rito at maisiwalat po niya yung nilalaman ng kanyang dissenting opinion. Made an approach at all? I'm sorry to put you on a spot, Congressman, but I find it hard to believe na not one of you made an approach to her. Ako po talagang matagal na debate yan sa